Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscut and welcome back again here on our channel. So guys, eto na naman po tayo. Late na naman po ako nakapag-upload. Bakit? Syempre nag-thesis defense po kami and syempre tinapos namin yung iba na mga kailangan naming i-comply sa school. Syempre kasi graduating na tayo and malapit na po yan. At syempre pagkatapos niya nagkasakit pa po ako. Kagagaling ko lang po kahapon. So before we start to read the part 4 of practice, mag-shoutout po muna tayo sa lahat ng nag-comment sa part 3 po ng ating story. So let's start to Mr. Rensky Vlog, Jevelyn Buenafe, Ruben Ardaniel, Avelino Malikid, Happy, Nelson Armendi, Val Luces, Mikael Mikey, Orlando Tuazon, Mikael Crezaga, Miles Away, Rodel de Guzman, Felipe Matugas Jr., Romel Ablona, Danilo Macapagal, Paul Mar, June Bregola, Johnny Lagartera, Antonio Jr. Alayon, Aldi Odison, Roman Taksan, Amadeo Flores, Sunny Gonzalez from Baliwag, Bulacan, Beethoven G. Cabayao, Judy Egonyo, Bahrain, Rico Gumial, Bonifacio Ramos, Bimbi San Luis, and Mr. Jack Fahard. So ayun guys, maraming salamat po sa paghihintay at maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa istoryang ito at sa channel na ito. At kung gusto mong ma-shoutout for the next video that we're going to publish here on our channel, mag-comment ka na din. And now, let's start to read the part 4 of practice. But before that, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na to. Huwag ka mag-isip ng ads! Practice Part 4. Columns POV. Isang tanghali nang magkita kami ni Ricky sa restaurant ng Blue Water ay agad nitong napuna ang pagiging matamlay ko. Ano bang problema? Parang kanina ka pa matamlay. Tanong nito sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago sumagot. Single na ulit ako. Nakipaghiwalay na sa akin si Mona. Sagot ko sa paraang nakabagsak ang dalawang balikat ko. Oh, di ba dapat masaya ka na ngayon? Tugon nito sa akin. Inaasahan ko na ang ganitong klaseng reaksyon ni Ricky. Ano ka ba? Gusto ko si Mona at totoong gusto ko siyang maging girlfriend. Ayokong mawala siya ng ganun na lang. Seryosong iling ko kay Ricky. Sus, naiinggit ka lang yata sa akin na may nobya na kaya nakikiuso ka din. Muling sabi nito. Kung mahilig akong makipag-date, mas lalo na si Ricky. Mas malupit ang mga galawan ni Ricky kaysa sa akin. Pero ngayon, may girlfriend na din siya at excited pang magpakasal. So bakit ka nga raw niya hiniwalayan? Muling tanong ni Ricky nang mapansin niyang hindi na ako umiimik. Hindi raw ako romantic. Maikli kong sagot sa kanya. Humalakhak ng napakalakas si Ricky. Wala naman akong nagawa kundi yan tingnan na lang siya ng masama. Salamat sa comfort mo ha, salamat talaga.
Pagos sa puso ko at damang-dama ko talaga. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Nakakatawa lang kasi ang dahilan ng paghihiwalay nyo. Natatawa pa ring sabi ni Ricky. Pero alam mo, Callum, totoo naman kasi ang sinabi ni Mona at sa napapansin ko din, parang kahit kailan ay hindi ka naging romantiko. Masyado ka kasing praktikal, dugtong nito. Malay ko ba kasi sa mga romantic na yan, iling ko. Alam mo, nasa jeans yata yan eh. You know, mana-mana lang ang pagiging romantiko. It's either you have or you don't. Biro pa rin ni Ricky. Ano ba? Seryoso ako, Ricky. Iling ko sa kanya. Ewan ko, pero basta ako, alam kong romantiko ako. Sagot ni Ricky. Sus, hindi ka naman romantic dati no. Nahawa ka lang sa kabaduyan ni Jonel. Sabi ko sa kanya. Tumawa lang si Ricky. Paano ba kasi ang maging romantic? Ano bang mga ginagawa mo sa girlfriend mo? Tanong ko kay Ricky. Nang mga oras na yon, naisip kong epekto siguro iyon nang wala akong nanay dahil hindi ko nakita kung paano tratuhin ng aking ama ang aking ina. Naitanong ko din sa isip ko kung anong klase kayang mister ang daddy ko. Mapagmahal kaya siyang asawa sa ina ko? Noong nabubuhay pa ito. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Ricky. Simple lang, I always treated her well. Sagot nito sa tanong ko. I treated girls well, Ricky. Sagot ko sa kanya. Paano mo naman nasabi yan? Dahil binibigay mo sa kanya ang best performance mo pagdating sa ganong klase ng bagay? Callum, ang pagiging romantiko ay hindi lang nakikita sa ganoong klase ng gawain. Sagot sa akin ni Ricky na hindi naman ako halos makapaniwala sa mga narinig ko mula sa kanya. At saka, alam mo Callum, yan din kasi ang problema sa'yo. Pare-pareho ang paraan ng pagtrato mo sa mga babae. At iyon ang hindi dapat. Iba dapat ang paraan ng pagtrato mo sa girlfriend mo. Dapat extra special siya para sa'yo. Dagdag pa ni Ricky. Saglit akong nag-isip-isip habang ipinagpapatuloy ko ang pagkain ko. Gusto ko siyang bumalik. Ayoko siyang pakawalan ng basta-basta na lang. Sabi ko, pagkaraan ng ilang sandali. Then, win her back. Sabi ni Ricky. I will, but for the meantime, pag-aaralan ko muna kung paano maging isang ganap na romantiko. Sagot ko kay Ricky. Dior's POV. Kanina pa ako hindi halos mapalagay sa kinauupuan ko. Paano naman kasi ay kasama ko si Callum sa loob ng opisina at tila kanina pa ito pasulyap-sulyap sa kinaroroonan ko. Napansin kong na para bang kanina pa niya ako pinag-aaralan. Maya-maya pa
Nang hindi na ako makatiis ay sinita ko na si Calum. Is there a problem? Sita ko kay Calum. Ngumiti-ngiti ito bago tuluyang sumagot. May nobyo ka na ba, Jor? Tanong nito sa akin na siya namang pinagtaka ko. Ha? Sabi ko na agad niyang pinutol. Huwag mo nang itanggi pa. Noon pa man ay alam ko na ang tunay na kasarian mo. Hindi ko nga alam kung paano mo na itatago yan eh. Halos hindi ka katulad ng iba dyan na lantaran talaga. Sabi ni Calum na siyang nagpainit ng pisngi ko. Wala, maikli kong sagot para sa tanong niya. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. May mga nagpaparamdam ba sa'yo? Like, manliligaw ganon? Diretsong tanong sa akin ni Calum. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago ako muling sumagot. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong wala. Siyempre, meron naman pero iniiwasan ko din. Sagot ko kay Calum. Ganon ba? Nakikipag-date ka ba? Muli nitong tanong sa akin. Bakit ba tinatanong mo ako ng mga ganyang bagay? Balik kong tanong sa kanya sa nagtatakang paraan. Wala naman. Gusto ko lang kasi malaman kung ano ang pinaka-romantic na nagawa sa iyo ng isang lalaki. Sagot nito sa akin na siyang nagpadikit sa dalawang kilay ko. If you don't mind lang naman, pahabol pa ni Calum nang mapansing dikit na ang dalawang kilay ko. Sa totoo lang, hindi pa ako nai-inlove romantically sa kapwa ko lalaki. Pag-aamin ko kay Calum. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga nararanasan ang ma-inlove sa buong buhay ko. Wala naman akong magagawa kung sadyang ayaw kong magkanobyo para lang masabi na may pag-ibig ako. Siguro nga, ay parehas kami ng kapalaran ng Tita Juliet ko. Ang tumanda ng walang kasama sa buhay. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Calum. Okay, maikli at nakangiti nitong sagot sa akin na para bang hindi naniniwala sa sagot ko sa kanya. So bakit mo nga pala inaalam ang relationship status ko? Tanong ko kay Calum. Humahanap lang ako ng mga pointers on how I can be romantic. Naisip kitang tanongin dahil nga alam kong may nararamdaman ka din sa mga lalaki. At alam mo kung paano ka dapat tratuhin ng kapwa mo lalaki. So, sa tingin mo, ano ang dapat gawin ng isang lalaki para matawag mo siyang romantic? Paliwanag at tanong sa akin ni Calum. Bakit ba sa akin mo tinatanong ang bagay na yan? Dapat sa girlfriend mo yan tinatanong, no? Sagot ko sa kanya. Isang makahulugan na buntong hininga ang ginawa nito bago sumagot sa akin. Wala na kami ni Mona.
Walang ganang sagot ni Callum sa akin. Ang bilis naman, iling ko. Oo nga eh, kasi nga hindi raw ako romantic. Matamlay na sagot nito sa akin. Ano? Nakipaghiwalay siya sa'yo dahil hindi ka raw romantiko? Sus, ang babaw naman. Pumapalatak kong iling. Bakit? Ikaw ba? Gusto mo ba ang romantikong lalaki o hindi? Tanong nito na baka sa mukha nito ang labis na pagtataka sa sagot ko. Ewan ko, no? Hindi pa naman ako nakaka-encounter ng mga ganyan-ganyan sa buhay. Sagot ko kay Callum. Pero naghahanap ka din ng romantikong lalaki. Tila seryoso at interesadong nitong tanong sa akin. Tila naman ay natahimik ako saglit dahil hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakaisip din naman ako ng isasagot ko. Siguro, but I really don't care about that. You know, ang gusto ko lang naman sa lalaki ay yung tapat magmahal. Pero siguro, bonus na din kung alam nito kung paano magpakilig ng isang tao. Sagot ko. Kilig, iling ni Callum. Na mga sandaling yon ay napagtanto kong parang hindi pa rin nararamdaman ni Callum kung paano ang kiligin sa buong buhay niya. Alam mo, Callum, mali ka ng napagtanungan mo. Dapat kasi, sabi ko na agad ding pinutol ni Callum. Actually, I think you're the perfect one to solve my problem, Dior. Putol nito sa sinasabi ko na tila ay may malalim na iniisip. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kay Callum na nakaramdam ako ng kaba dahil para tong syunga na nakatingin sa akin at patango-tango pa sa mga sandaling yun. Well, sabi nga nila, practice makes perfect. Wika ni Callum habang nakatingin pa rin ito sa akin. At sinong sila naman yan? Hiling ko sa kanya. Tumayo naman si Callum mula sa mesa niya at saka ito lumapit sa akin. I want to learn how to be a romantic person, Dior. And I want to learn it with you. Sabi nito habang diretsong nakatingin sa mga mata ko. Ano? With me? Bakit sa akin? At saka, paano mo gagawin yun? Hindi naman tayo magkaano-ano. Gulat kong sabi kay Callum. Relax lang, Tiny. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Magpa-practice lang ako sa'yo. Sabi ni Callum sa natatawang paraan. Wow ha, ang saya mo ha. Hindi ako isang daga na pwede mong pag-eksperimentuhan dyan sa mga kalokohan mo. Hiling ko kay Callum. Ibang usapan na kasi ang bagay na yon at sobrang labas na sa trabaho ang gusto niyang mangyari. Teka, pag-isipan mo muna kasi saglit. Magandang idea to para sa ating dalawa.
Sa ganitong paraan ay pareho tayong matututo. Malalaman mo kung ano ang gusto mong pagtrato ng isang lalaki sa iyo at matututuhan ko naman kung paano maging isang ganap na romantiko. Win-to-win situation kumbaga, sabi ni Callum. Sa iba mo na lang gawin yan, Callum. Saka hindi ka naman na mahihirapan maghanap ng pagpapraktisan mo, no? Dahil matagal nang malakas ang convincing power mo. Pagtatanggi kong sabi. Kaya nga sa tingin ko ay magiging interesting ito dahil tama ka, malakas nga ang convincing power ko pero hindi naman iyon gumagana sa iyo kahit kailan. Kaya nga ikaw ang napili ko dahil wala akong epekto sa iyo. At kung sakaling dumating ang araw na gumana na ang moves ko sa iyo, ibig sabihin lang nun ay isa na akong ganap na romantiko, sabi ni Callum. Saglit naman akong natahimik na mga oras na yon. Isang bahagi ng isip ko ay parang may pagnanais na patulan ang ideyang yon. Kung sa bagay, wala namang mawawala sa akin. This is ridiculous. Mahinang iling ko. Please, pag-isipan mo ito, Jor. Bibigyan kita ng sapat na oras upang pag-isipan ang bagay na yan. Nakangiting sabi ni Callum. Okay, fine. Pag-iisipan ko. Sagot ko naman. Thank you. Masayang sagot nito. Sabay kumilos ito papunta sa harap ko na akmang yayakap o hahalik. Ngunit, mabilis kong hinarang ang kamay ko at saka ko siya tinulak sabay sabing, naaalala mo ba ang nangyari noong huli mong gawin sa akin yan? Sabi ko sa seryosong paraan. Tumawa naman ito at saka tumayo ng diretso bago nagsalita. Mukhang mahihirapan yata ako sa iyo kung sakaling pumayag ka. But you know what? That will make it more challenging. Ikaw na isang matigas at malamig na yelo ay kailangan kong palambutin, sabi ni Callum. Malamig na nga, yelo pa. OA mo ha, iling ko. Tumawa ito muli ng malakas at saka nagsalita. You're so cute. You know that? Tara nga dito, magmerienda muna tayo. Sabi nito sabay hila mula sa kinauupuan ko. Kinabukasan, habang nasa banyo ako, ay narinig kong sumigaw si Tita Juliet. Kaya naman dali-dali akong lumabas ng banyo at saka tumakbo papunta sa sala kung nasaan naroon si Tita Juliet. Napaano po kayo? Tanong ko kay Tita Juliet. Wala napatili lang ako dito sa pinapanood ko. Ang sweet kasi ng mga bida. Sobrang nakakakilig. Tila na mamimilipit na sabi nito sa akin. Tita naman, akala ko kung ano na, aatakihin ako sa inyo eh. Tsaka kailan pa kayo nahihilig sa mga telenobelang yan? Sagot, tatanong ko kay Tita Juliet. Ngayon lang. Ito kasi ang usap-usapan sa palengke.
Hindi kasi ako makarelate, kaya nanood na rin ako. Na-OP kasi ako sa mga ibang tindera doon eh. Sagot ni Tita Juliet. Jologs na rin pala kayo. Late bloomer nga lang. Natatawang sabi ko at saka ako umupo sa sopa. Tandang-tanda ko pa noon. Ayaw na ayaw talaga ni Tita Juliet na manood ng mga telenobelang hindi niya daw kasi gusto. Yung mga ganoong klase ng storya. Kaya naman, mga balita at TV show lang ang pinapanood nito sa TV. Maya-maya pa ay muling nagsalita si tita. Better late than never. Gusto ko namang magkaroon ng kilig sa katawan ko bago man lang ako mawala sa mundong ito. Nakangiting tugon sa akin ni Tita Juliet. Nang mag-commercial break ang pinapanood nito ay muling nagsalita si tita. Kaya ikaw Dior, huwag mo akong gagayahin na takot mag-asawa. Dugtong pa ni Tita Juliet. Hindi naman po ako takot mag-asawa. Iling ko. Sila nga pala ang takot sa'yo. Sulit mong yan ha. Natatawang sabi ni tita. Bahala na po tita. Kung wala, edi wala. Kayo nga po nabuhay naman kayong walang asawa. Sagot ko sa kanya. Totoo naman na masayang mabuhay na nag-iisa pero iba pa rin ang may katuwang ka sa buhay. Yung tipong may nagpapakilig sa'yo, sabi ni Tita Juliet. Kilig talaga tita, parang hindi ko nga po alam kung paano maramdaman iyan. Nakangiti kong sagot. Pumalatak ito bago nagsalita muli. Masamang pangitain yan. Alam mo, minsan, manood ka ng mga movie. O di kaya, magbasa ka ng may mga kinalaman sa pag-ibig. Para naman mabuhay yung mga ugat dyan sa puso mo. Sabi ni Tita Juliet. Ginagawa ko naman po yan paminsan-minsan. Pero, parang hindi naman po ako tinatablan. Sagot ko kay Tita Juliet. Aba, mas malala ka pa pala kaysa sa akin. Sabi nito. Wala naman akong nagawa kundi ang tumawa na lang. Baka naman kasi kailangan mo lang ng tamang tao para maramdaman mo ang bagay na yun. Muling sabi nito sa akin. Napangiwi na lang ako sa mga sinasabi ni tita. Maya-maya pa ay naalala ko ang mga sinabi sa akin ni Calum. Gusto niya akong gamitin upang mag-practice kung paano siya maging romantiko. Well, bakit hindi naman? Sa totoo lang, medyo natatakot din ako dahil parang manhid yata ako pagdating sa mga kilig-kilig na yan. Naisip ko din na baka dahil sa mga napagdaanan ko dati, kaya kung bakit hindi ko nabigyan ng oras ang sarili ko pagdating sa usaping pag-ibig. Naging malamig na yelo na nga yata talaga ako. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan na nga naganap ang grand reopening ng Blue Water.
Bandang gabi ng araw na yon ay magkakaroon nga ng party para sa mga tauhan ng resort. Kaya naman, hinanda ko din ang sarili ko ng gabing yon. Habang nag-aayos ako ng sarili ko sa kwarto ko, ay kinagulat ko ang ginawang pagtawag sa akin ni Tita Juliet. Hinihintay daw kasi ako ni Callum sa sala. Nang lumabas ako mula sa kwarto ko, ay kapansin-pansin ang malaking ngiti ni Callum sa labi niya. At aaminin kong napakagwapo ni Callum sa suot niya. "You look good," sabi nito sa akin sa paraang pinipigilan ang paghinga niya. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong ko kay Callum na binaliwala ang binigay niyang compliment sa akin. Pero aaminin kong may pitik ng saya mula sa puso ko ang sinabi niyang iyon dahil wala pang lalaki ang nagsasabi sa akin ng ganon. Dinaanan lang kita. Sabay na tayo papunta sa resort. Sagot nito sa akin. "May kinausap na akong tricycle." Sagot ko sa kanya at saktong dumating din ang tricycle sa harap ng bahay namin. "Oh, ayan na nga siya oh." Dugtong ko nang matanaw ko ang pagdating ng tricycle. "No problem." Maikli nitong sabi sabay lumakad palabas ng pintuan. Nilapitan nito ang tricycle driver na pumarada sa harap ng bakuran namin. Nakita kong kinausap nito ang driver at kapansin-pansin din na may inabot siyang pera para sa driver. Nang makaalis ang tricycle ay nakangiti pa itong bumalik sa loob ng bahay. "Okay na, shall we go now?" Nakangiti nitong sabi sa akin. Wala naman akong nagawa kundi ang sumakay sa kotse niya. Nang pinaandar na niya ang kotse niya ay doon pa lang ako muling nagsalita. "Bakit mo ba kasi ako sinundo?" Tanong ko kay Callum habang nagmamaneho ito. "Wala lang. Masama bang magmagandang loob ako sa assistant ko?" Iling at balik na tanong nito sa akin. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi pa ako pumapayag sa nakakabaliw mong offer. "Oo bakit may ganito ka ng mga the moves?" Balik kong tanong sa kanya. Tumawa naman ito ng malakas habang nagmamaneho. "The moves?" So ibig sabihin ay gumana nga sa'yo. Nahalata mo agad na the moves eh. Natatawang sagot sa akin ni Callum. Sinabi ko bang gumana? Iling ko sa kanya. Lumipas pa ang mga sandali at tuluyan naming narating ang Blue Water. Nang gabing yon ay halos hindi humiwalay sa akin si Callum. Andyan na siya pa mismo ang kumukuha ng pagkain para sa akin. Maya-maya pa nang nagkakasiyahan na at marami na ang nagsasayawan, ay niyaya ako ni Callum ngunit hindi ako pumayag, pero talagang mapilit si Callum.
Just one dance. Just one. Mahinang pakiusap nito habang nakayuko na parabang nagmamakaawa. Fine, iling ko. At wala nga akong nagawa kundi ang sumayaw sa dance floor kasama si Callum. Habang sumasayaw nga kami ni Callum, ay nagtanong ito sa akin. First dance? Mahinang tanong nito sa akin. Yes. Medyo nauutal ko pang sagot. Hays, ang swerte ko naman pala. Sabi nito sa pabulong na paraan. Huwag mo ang gawin yan. Iling ko sa kanya. Ang alin? Tanong nito. Huwag kang bumulong sa akin. Sagot ko kay Callum. Bakit naman? Muli nitong tanong sa akin. Basta, maikli ko sagot at saka ko binaling ang paningin ko sa mga pagkain na nasa mesa. Bakit nga? May epekto ba sa'yo? Pangungulit na tanong ni Callum. Nakikiliti ang tenga ko dahil sa hininga mo. Sagot ko kay Callum. Tumawa naman ito ng malakas at saka ito muling bumulong sa akin. Do you like it? Tanong nito sa akin. Nakapalunok na lang ako ng laway dahil sa hindi may paliwanag na bagay. Aminado akong nakaramdam ako ng panik sa katawan ko. Pero may isang bahagi ng katawan ko na gusto ang ginawa ni Callum. Hindi uri ng romantic ang ginagawa mo para sabihin ko sa'yo. Mahinang sagot ko kay Callum. Kung gano'n naman pala, anong tawag sa ginagawa ko? Tanong ulit nito sa akin. Ang harot mo, muli kong sabi sa mahinang paraan. Well, at least you are aware of it. Pero Dior, gusto ko talaga matutunan kung paano maging romantic. Sabi ni Callum. Pinilit ko namang i-relax ang sarili ko. Alam mo, may naalala akong binabasa ko dati at connected siya kung paano maging gentleman. Sabi ko kay Callum. Sa palagay ko, Dior, gentleman naman ako. Sinundo pa nga kita sa bahay niyo kanina, di ba? May kumpiyansang sagot nito sa akin. Saglit akong napaisip ng mga oras na yon. Well, may point naman siya. Bulong ko sa sarili ko. Itutuloy.